siya. Palagpakan natin siya, mga kapatid. In the book of Revelation, Apocalypse or Pahayag, mga kapatid, chapter 22. Dito po tayo sa last book of the Bible and last chapter of the Bible. The conclusion of all the Bible. The conclusion of all things. Okay. Ako na lang Tagalogon mga igsonana. Salamat kayo sa atong mga nasa social media. Alert sila mga kapatid. Now, sa amin pong online na Bible online discipleship ay masaya po mga kapatid ang aming pong klase. Dahil sa pagkatapos ng klase ay mayroon tayong mga kapatiran na nagtatanong para sa paglago mga kapatid. Hindi lamang tayo mag-gain ng knowledge, but we need to apply the Word of God. At ang topic po namin is water baptism. At ang tanong is, Pastor, anong ginamit ni John the Baptist nung binautismuhan niya si Jesus Christ? Di ba magandang tanong? Pag hindi tayo lumalalim sa Bible mga kapatid, hindi ka mag-isip ng ganung klaseng tanong eh. Ibig sabihin, nagsusuri ka. No? Natututo tayo mag-aaral, magbulay-bulay mga kapatid. O, ano nga ba pangalan na ginamit ni John the Baptist nung binautis niya si Jesus Christ? Amen. Baka mamaya tayo mga Pentecostal, pag tinanong tayo, hindi natin alam mga kapatid ha. May pangalan? Wala? Wala. Tama, walang pangalan. Pero alanganin kayo sa magot, mga kapatid ha. Walang pangalan. So walang pangalan. Bakit walang pangalan mga kapatid? Kasi ang bautismo sa kanyang pangalan. Amen. Hindi man pwedeng, Jesus, binabautismuhan kita sa pangalan ni Jesus. Pangalan mo. Oh. Diba? At bakit hindi sinunod yung Matthew chapter 20 verse 19? Do ye therefore teach all nations and be baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Bakit hindi po yun ginanap ng mga alagad captive? Kasi po may tinukoy na pangalan. Amen. Hindi naman kasi pangalan yung Ama. Title po yun. Hindi po pangalan yung anak. Hindi po pangalan yung Holy Spirit. So yan lamang po ay titulo na nag-iisang makapangyarihang Diyos na sinasabi ng Matthew chapter 1 verse 21, siya ay nagkatawang tao para ililigtas niya ang kanyang bayan at sa kanyang pangalan mayroon lamang tayong paligtasan at yan po ay walang iba ang ating pong Panginoong Jesucristo. Bakit po si Jesus Christ is the Father according to John chapter 5 verse 43, Jesus Christ is the Son according to Matthew chapter 1 verse 21, and the Holy Spirit John chapter 14 verse 26. Kaya in the entire Bible, wala pong nabaptize dyan ng Father, Son, and the Holy Ghost. Kaya kung mayroon pong nabautismo dyan sa Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, magparibaptize na tayo mga kapatid. Kailangan natin ang tama. Bakit po itong binanggit? Dahil po dyan ay mapapatunayan natin na mayroon pong pagkakaiba yung kanilang bautismo sa bautismo natin. Amen? Praise God. Verse 6, Pahayag, chapter 22. Medyo mataas-taas ito mga kapatid, kaya sanayin natin medyo tumayo na matagal. At sinabi niya sa akin, ang mga salitang ito ay tapat at tunay at ang Panginoon, ang Diyos ng mga Espiritu ng mga propeta ay nagsugo ng kanyang anghel upang ipakita sa kanya mga alipin ang mga bagay na kinakailangang mangyari madali. At narito ako'y madaling kuha pa rito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Sino na pong nakakatupad? Hallelujah. Ano ang itsura ng mapalad? Amen. Di ba masaya mga kapatid? Amen. Amen? Masaya ako nakatupad. Nakatupad. At akong si Juan, ako nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito, at ng aking marinig at makita ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinabi niya sa akin, ingatan mo huwag gawin iyan, kung ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ang mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito, sumamba ka sa Diyos. Parado po yan mga kapatid, hindi sa anghel, hindi sa tao, hindi sa mga senior, sa Diyos tayo sasamba mga kapatid. Ganyan po ang sabi ng Biblia. At sinabi niya sa akin, huwag mong tatakan
ang mga salita ng hula ng aklat na ito sapagkat malapit ang panahon. Ang liko ay magpakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Narito ako'y madaling kuha pa rito, at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ako ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Kaya po tayo naninindigan na tayo sumasamba sa isang Diyos. Ang ating Panginoon Jesucristo po ang nagsalita dyan, ako ang Alpha. Dapat sinabi niya, dalawa kaming Alpha. Dapat ang ama ko ang Alpha. Pero sinabi niya, ako ang Alpha at ang Omega. Siya ang una at ang huli. Amen. Sino yan? Si Jesus Christ. Kaya sa Bible, mga kapatid, the conclusion of the Bible, naninindigan ang Biblia na mayroon lamang isang tunay na Diyos. Walang ama, walang anak, mga kapatid. Amen. Yes, may mababasa tayong ama, may mababasa tayong anak, dahil may dahilan yun. Pero in the conclusion of the Bible, there is one God, and His name is Jesus Christ. Mapapalad ang nangaguhugas ng kanilang damit upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makakapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuan. Nasa labas ang mga aso at ang mga manggagaway at ang mga mapakiapid at ang mga mamamatay tao at ang mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at ang bawat nag-iibig at gumagawa ng kasinungalingan. Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatutuo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang nagniningning na talas sa umaga. At ang espiritu at ang kasintahang babae ay nagsasabi halika, at ang nakikinig ay magsabi halika, at ang nauuhaw ay pumarito, ang may ibig na kumuha walang bayad ng tubig ng buhay. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sinuman ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sinuman ay mag-anis sa mga salita ng aklat na ito, ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako'y madaling kuha pa rito. Siya nawa, pumarito ka, Panginoong Isus. Ang biyaya ng Panginoong Isus ay mapasa. Mga banal nawa, siya nawa. Amen! Ang bahay ko sa langit. Wow. Ang bahay ko sa langit ay kumikislap-kislap. Alam niyo po ba, kapatid, kahapon, inawitan po ako ng mga kapatid dahil sa birthday ko. Ang awit nila sa mga kapatid, medyo nagkagulo pa. Yung mga Cebuano man o mga Tagalog. Yung isa, ang bahay ko sa langit. Yung isa, ang balay ko sa langit. Nagakislap-kislap man. Tagalog man yan at Bisaya, ang description ng Bible, maganda ang bahay sa langit, mga kapatid. Amen! Praise God! Kung tayo nangangaharap na yung inihandang bahay ng Diyos para sa atin ay gusto natin, dapat lamang tayo magtuloy na magpuli. Whatever circumstances that we have, we need to worship God. We need to praise God. Amen! Kailangan natin maglingkod sa Diyos dahil mayroon siyang pangako na napakaganda para po sa bawat isa. Oh God, Father God in heaven, Jesus Christ of Nazareth, we praise you, we love you, Lord. Thank you so much for your presence. Yes. Bless your people, bless the message, anoint your servant in Jesus' name. Amen. Praise God. Sabihin mo sa iyong katabi, kumatay ka ng takto. Wala yan sa dulo ng kaligtingan sa bahay ko sa langit. Amen. Hallelujah. Wala yung bahay na yan. Amen. Matindi yung bahay mo sa langit, matindi yung bahay natin sa langit. Amen. Please be seated, mga kapatid. Pero bago natin matirhan, mapuntahan yung bagay natin, yung bahay natin sa langit, kailangan mayroon tayo, pumasa muna tayo sa gate pass to heaven. Amen? Pag wala tayong gate pass in heaven, pag hindi tayo nakakapasa sa requirements ng Diyos, yung bahay na napakaganda na inihanda po ng ating pong Panginoon ay nakahanda na lang. At hindi natin matitirhan kung hindi po tayo nakakapasok po. Amen? Ang aklat po ng Revelation ay talagang punong-puno po siya ng mga kulay, mga visions, na kung saan ay dito po natin mababasa kung gaano na po kalapit ang pagbabalik ng ating pong dakilang Diyos. Kung yung mga answers natin dyan
sinusulat yung pangalan ng mga visitors at dinadala sa upuan para makaupo. Ang Bible, mga kapatid, ay ina-assess tayo, dinadala tayo sa lugar na hindi pa natin naririnig, pero parang nakikita na rin natin. Amen. Amen? So ang Bible po, dito natin makikita na mayroong mark of the beast. Mayroong tatakan. Mayroong battle of Armageddon. Sa Book of Revelation natin mababasa na darating ang panahon gagapusin si Satanas. Amen? At tayong lahat ay haharap sa white throne judgment. At ang lahat ng mga hula tungkol sa atin pong Panginoong Jesucristo ay nakasulat at natupad. At ang hindi na lang natutupad, mga kapatid, ay yung kanyang muling pagparito. At sa kanyang muling pagparito, mga kapatid, at kapag tayo ay nakasama, wow, mag-rejoice na tayo. Dahil yung pangakong bahay ng Diyos sa langit, mga kapatid, na kumitislap at kumitinang sa ginto, ay mapasakamay na natin. Amen. Praise God. So ito po'y Book of Revelation is a journey na kung saan pinakita ng Panginoon kay John de Villar, nireveal ng Panginoon kay John de Villar sa isla ng Patmos ang tungkol sa atin pong Panginoong Jesucristo. Revelation is to unveil. Nireveal ng Panginoon yung mga bagay na dapat nating makita at maunawaan. Sa totoo lamang po, mga kapatid, sa pagbabasa ng Book of Revelation, without the anointing of the Holy Spirit of God, marami pong mga pag-iisip ng tao ang bumigay dyan. Kaya minsan may makikita tayo, mga tao, na naglalakad sa kalsada na may daladalang Biblia, pero masasabi natin wala na sila sa dating kanilang pag-iisip. Bakit? Pinilit na inaalam kung ano ang karunungan ng Book of Revelation. Mga kapatid, huwag nating pilitin. Mag-pray tayo that the power and the Holy Ghost of God na i-guide tayo para maunawaan natin ang Book of Revelation. Then marami ng mga tao nagpipilit na baguhin, bawasan at dagdagan ng salita ng Diyos. Dumating sa punto na naging baliw sila. Bakit? Mas pinili nila yung kanilang karunungan, hindi yung karunungan ng Diyos. Pero pagka ang karunungan ng Diyos ang suma sa atin, kahit babaliktarin at baliktarin natin ang Book of Revelation, hindi ka malilito. Masaya kang basahin, mga kapatid. Excited kang basahin. Bakit? Hindi reveal ng Diyos eh. Amen? So ang Biblia, wala pong inililihim ang Diyos dito. Ni-reveal niya yung mga bagay na dapat nating maunawan at maintindihan. But sadly, marami pong mga tao ang nagpupumilit na ihayag nila yung kanilang class at yung kanilang sariling karunungan imbes na karunungan ng Diyos. Dahil sa pagbabasa natin ng Book of Revelation, diyan po natin mababasa na sa pagbabalik ng ating pong Panginoon, magkaroon po ng great tribulation ang mundo ito. Matinding kapighatian. Kaya sa Matthew chapter 24, ang sabi doon, darating ang panahon, yung mga hindi makakasama sa pagbabalik ng Panginoon, sasaluhin nila yung isang blocking yelo na babagsak galing sa langit. Sino makakasalo doon? Blocking ng yelo? Kahit si Hercules, mga kapatid, galing sa langit yung yelo babagsak, isang bloke, masasalo mo ba yun? Great tribulation. Ang mga dagat ay magiging kulay dugo. Ang mga tao ay mamamayat at magiging butot balak. Lalaganap ang pestilence. Yung pandemic, wala yan. Sisyo yung pandemic sa Great of Revelation. Sino ang makakaranas doon? Yung mga tao, amen, na pinagtatawanan ang Panginoong Jesucristo. Yung mga tao hindi sumusunod sa ating pong Panginoon. Yung mga tao binabaliwala ang salita ng Diyos. Yung mga tao, mga kapatid, na imbis dalhin tayo sa katotohanan, dadala tayo sa kasinungalingan. Amen. Pag hindi tayo nakasama sa pagbabalik ng ating pong Panginoon, katakot-takot po ang ating pong mararanasan. Amen. Amen. Praise God. Dahil sa Book of Revelation, sa pagbabalik ng ating Panginoon, in the Great Tribulation, maraming mamamatay. Sa tatakan pa lang ng 666, maraming mamamatay. Hindi ako propeta, mga kapatid. Pero pag binasa natin ang Book of Revelation, yan natin makikita. Lalo na ang buong Books of Revelation. Diyan natin makikita yung Antikristo, yung kanyang yung mga sinasabing mga Antichrist, yung mga nagsasabing si Kristo ay hindi Diyos. Anong tawag yan? Antikristo. Yung mga tao nagsasabi si Kristo ay tao lamang, hindi Diyos. Anong tawag yan? Antikristo. Darating ang panahon, mga kapatid. Amen. Katakot-takot na hirap ang kanilang mararanasan. Pero tayo, ikaw at ako,
kung patuloy tayo nagtatapat at maglilingkod sa atin pong Panginoon, hindi na natin mararanasan yung nararanatang hirap natin ngayon mga kapatid. Hindi yan makakahadlang para hindi tayo patuloy na maglilingkod sa atin pong Panginoon. Bakit? Tinitingnan natin na pagkatapos ng ating pong paghihirap, sa likod ng paghihirap, ni-reveal ng Book of Revelation, mayroong napakagandang lugar na inihanda sa atin ng Diyos. Kaya walang dahilan para mapagod tayo sa paglilingkod, walang dahilan para mapagod tayo sa pagpupuri, walang dahilan para mapagod tayo sa paglilingkod sa Diyos. Sabi ng Panginoon kay John, beloved John, yung nireveal ko sa iyo, yung pinakita ko sa iyo sa pangitain mo, totoo yan. Kaya tingnan niyo po, kahit nag-iisa lang si John the Beloved sa lugar ng Patmos, inspirado siya. Amen? Dahil sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, ay nilublob siya sa kumukulong mantika. Laktos ang kanyang buong katawan. At tinapon sa isla na wala siyang kababayan at kaibigan. Pero sa kanyang pag-iisa, dinalaw siya ng ating Panginoon. Kinausap siya ng ating Panginoon. In-encourage siya ng ating Panginoon. Pinalakas siya ng ating Panginoon. Yan, panghawakan mo ito. Yung mga bagay na nagtatanaw mo sa langit, totoo yan. At yung sinabi ko sa Biblia, totoo yan. Kaya si John, kahit nag-isa, mga kapatid, hindi siya tumalikod sa ating Panginoon sa kanyang kamatayan. Bakit? Inspirado siya dahil pinakita ng Diyos. Sa totoo lang mga kapatid, pag naunawaan natin ang Book of Revelation, pag nakita natin ang kabutihan ng Diyos, amen, walang bagay na magpapaatras sa atin sa paglilingkod. Tapos ang gagawin natin, puro tayo aabante sa paglilingkod natin sa ating pong Panginoon. Kapag ang Diyos ang nagsalita, mga kapatid, walang halong pambubula ang ating pong Panginoon. Pag sinabi niyang totoo, yan po ay totoo. Kaya doon sa ating binasa kanina, sa verse 7, diyan, manghawakan mo ito. Mapalad ang mga taong nag-iingat sa mga hula ng aglap na ito. Di ba nakaka-inspire mga kapatid? Parang sinabi ng Panginoon, huwag kang manghinayang kung gumastos ka ng pamasahe. Huwag kang malungkot kung naging katulong ka sa gawain ng Panginoon. Parang sinasabi ng Diyos, yung mga bagay na ginagastos mo sa gawain, wala yan. Tingnan mo lang yung bahay mo sa langit. Dito, hirap tayo magkaroon ng sariling bahay, mga kapatid. Kaya yung mga Amar Water Station. Ano gusto mong pangalan, Brother Carl? Amar o Carl? Bahala na, basta magkatotoo. Parang nag-alinlangan ka, Brother Carl. Gasolina? Oh, okay. Maganda yan. Oo. Tapatan mo yung gasoline station ni Ming Mendoza. Hallelujah. Maraming salamat, Brother. So, ang salita ng Diyos ay totoo, mga kapatid. At tayo dadalhin ng Panginoon sa lugar na dalisay. Dadalhin tayo ng Diyos sa lugar ng punong-puno ng kabanalan. Amen? Ang dahilan, ang intensyon, ang layunin, ang hangarin ng Diyos. Bakit may Biblia? Para bigyan po tayo ng babala na sa matinding magaganap sa sanlingkunang ito, mayroong matinding kapighatian. Kaya magpakasigurado ka na, mga kapatid. Magpakasigurado na tayo. Suriin natin ang ating paglilingkod. Suriin natin ang ating pagpapalataya. Oo, maaari may mga panahon na matagal tayo hindi nakakarating sa church. May mga panahon na hindi tayo nakakapaglingkod. Pero hindi yan dahilan para tuluyan tayong tumalikod. Gamitin natin yung inspirasyon. Gamitin natin yan, mga kapatid. As yung nagpapaling ka sa presensya ng ating pong Panginoon, hindi ka itatakoy ng ating pong Panginoon. Every time na nandito tayo sa church, nakiligyan ng ating pong Panginoon. Dahil alam ng Panginoon na mahal tayo ng Diyos. Kaya pag-aari tayo ng Panginoon. Hallelujah! Iniiwas lamang tayo ng Panginoon sa matinding kapighatian. Iniiwas lamang tayo ng Diyos, mga kapatid, sa mga bagay na kasi darating sa Great of Revelation, lalo pang susumpain ng tao ang Diyos dahil sa matinding paghihirap. Pero tayo naniniwala na sa pagbabalik ng ating pong Panginoon, pag nanatili tayong matapat na naglilingkod sa Diyos, heaven is our destination, mga kapatid. Amen? Sa totoo lang po, bakit bumibigay yung isip ng iba sa Book of Revelation? Kasi hindi sila nag-umpisa sa umpisa eh.
Lalo na sa Book of Chronicles. Nakakaantok basahin yan mga kapatid. Sino na nakabasa dito sa Book of Chronicles? Amen. May nakatapos na ba dyan? Amen. First and Second Chronicles. Pag yan ang basahin mo, kahit pa isang sako yung kape mo. Salamat sa mga nagregalo ng kape mga kapatid. Amen. Kasi ang mamamasa mo dyan, puro pangalan ng tao. Amen. Tapos ang hirap pa magditin yung ibang pangalan dyan. Kaya yung iba, dumiritso sa Book of Revelation. Pagdating sa Book of Revelation, litong-lito sila mga kapatid. Ano pang ibig sabihin? Kasi yung Book of Revelation, kilabot yan. Nakakatakot basahin ang Book of Revelation. Kaya nga meron kaming kabats sa Bible School eh. Ito'y patotoo mga kapatid. Dahil sa pagbabasa niya sa Book of Revelation, sa takot niya na mayroong masamang mangyari sa kanyang pamilya, gusto niyang liparin, gusto niyang takbuhin mula Iriga City hanggang sa Manila para bigyang babala ang kanyang pamilya na pinakita sa kanya na nakakatakot ang Panginoon sa pagbabalik ng Panginoon. Hindi na siya maaawa doon sa mga taong hindi siya kinikilala. At alam niya na yung kanyang pamilya hindi naglilingkod sa Panginoon. Ganun mo, piruin mo mula Iriga hanggang Naga, tinakbo niya, sinasabayan niya yung tricycle. Tuwing siya ni Pastor Ruji, yung pastor natin sa Tansa. Kabats namin sa Bible School. Ay, hindi lang kabats, kaklase ko talaga siya. Imbis dalawa na lang kami natirang pinakabata, yung nauna siyang magpahinga mga kapatid. At I pray na tuloy-tuloy siya sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi biro po ang kanyang nakita. Hindi po biro ang kanyang pagkaunawa sa Bible. Yung second floor ng Bible School, tinanong niya. Dahil sa takot niya na maimpirno ang kanyang mga mahal sa buhay. Ganon din ang Diyos. Ayaw niya na maimpirno tayo. Ayaw niya na maghihirap tayo. Kaya nga, ini-encourage tayo ng salita ng anak, ng ating pong Panginoon. Ini-encourage niya, anak, ipaglaban mo ang iyong pananampalataya. Sumigil ka lang, mga distraction, panghihina, sakit, kalungkutan, ano yung mararanasan. I-encourage ka ng ating pong Panginoon. Sabihin ng Panginoong Diyos sa atin, live by faith. Hindi natin kaya patunayan ang ating pananampalataya kung hindi tayo dadaan sa mabigat na pagsubok, mga kapatid. Amen? Sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos, ayon sa sinasabi ng Biblia, magaganap at magaganap yan, mga kapatid. Ang tanong, handa ba tayong humarap sa Diyos? Amen? Puno-puno po ito ng payo. Punong-puno ng babala. Punong-puno ng pagpapaalala. Punong-puno ng pagpapaunawa. Kaya doon sa verse 18, ang sinumang magbago. Ano sinabi? Amen. Sinong magdagdag at magbawas sa salita ng Diyos? Pastor, hindi na pwede ang bautismo sa tubig. Pagbabawas yan at pagbabago sa salita ng Diyos. Amen? Lahat tayong mga tao, mga kapatid, religyoso. Gusto natin ng religion, kaya ilang religion na ba mayroon ang mundong ito? Napakarami na. Bakit din gusto natin ng Diyos? Gusto natin maglingkod sa Panginoon. Pero ang Bible may description. Kaya yung ating pong pananampalataya, yung ating pong religion, mayroon ng pagbabago sa pagtuturo sa Biblia, mga kapatid. Amen. Gumising tayo sa katotohanan nilang sabi ng Panginoon. Yung lahat ng salot na mababasa natin dyan ay idadaragdag ng parusa ng Diyos sa mga taong nagbabago ng kanyang salita. Sa mga pare, sa mga pastor, sa mga apostol, sa mga evangelist, sa mga propeta na mayroong dagdag ang taon na salita ng ating pong Panginoon. Kapag hindi tayo nagbago ng paniniwala at pagsunod sa salita ng Diyos, haharap tayo lahat sa ating pong Panginoon at hindi natin pwede sabihin, Lord, pupunta na ako sa bahay ko kasi propeta ako, kasi apostol ako. Sasabihin ng Panginoon, bakit nagtuturo na kayo ng walang kabanalan? Bakit nagtuturo na kayo na kahit 10 ang asawa, okay lang? Pagdagdag, pagbawas sa salita ng Diyos. Hindi tayo pwedeng magsinungaling. Amen? Pero kahit hindi ka propeta, kahit simpleng mananampalataya ka lang, pero sinusunod natin ang ayon sa kalooban ng Panginoon na pagtatabad, mamuhay na mayroong kabanalan, may pagdadaga, may pagdadaig, mga kapatid. Amen? Magandang destinasyon ang ibibigay sa atin ng ating dakilang. Kaya sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos, nalihis na po ang ating pagbago tayo, mga kapatid. Amen. Praise God. Lalo na sa ating mga kapwa, ibang pananampalataya na nagtuturo ng salita ng Diyos. Sige tayo bautismo ng Father, Son, the Holy Spirit, wala nga eh. Sa korte, pag walang ebidensya, pag walang testigo, hindi yan maniniwalaan, mga kapatid. Amen.
nagkakasundo ang mga alagad sa pagsunod sa ating pong Panginoon. Pag mag-religion natin, hindi nagtuturo na mayroong bautismo sa Espiritu Santo. Lihis yan sa sinasabi ng Biblia. Except a man be born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Kaya kung mayroong religion na hindi nagtuturo ng bautismo sa tubig at bautismo sa Espiritu Santo, reject tayo sa harapan ng Panginoong Diyos. Binyag tayo. Binyag sa Bible, mga kapatid. Amen. Come on. Book of Revelation 22 verse 18 to 19, nakakatakot yan. Na sinabi ng ating pong Panginoon, pag nagdagdag ka, pag binawas mo yan, kahit isang salita lang. Nakakatakot pag ipaglaban natin ang mali, mga kapatid. Pero pag nasa katotohanan ka, kahit presidente pa ang kaharap mo, kahit sino pang bilyonaryo, kahit sino pang magaling sa Biblia, baliktarin ang Biblia, memorize ang Biblia, pero as long na nasa katotohanan ka, hindi ka matatakot humarap, hindi ka matatakot ipangaral ang katotohanan, dahil ang katotohanan ang siyang magliligtas, ang siyang magpapalaya sa atin. Amen? Yes. Hindi pwede alisin yung pagtatapat, gusto ng Diyos tayo magtapat. Tama ba, mga kapatid? Sino dito ayaw sumunod sa Diyos? Lahat tayo gustong sumunod sa Diyos. Ayaw ng demonyo na tayo'y susumunod sa Diyos. Tingnan niyo, mga kapatid, ha? Sa Book of Revelation, talunan na ang demonyo. Pero napakarami pa rin siyang mga, anong tawag niya? Aliporis. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, sinong boss natin? Kaninong alipuris tayo? Dalawa lang ang pagpipilian natin, mga kapatid. Pero yung alam mo na alipuris ka ng ating pong Panginoong Jesucristo, hindi ka matitilang sa pananampalataya mo. Ano man ang pagdamaanan natin, from Taguig, from kahit saan, from Makati, napakalayong lugar, hindi yan makakahalang sa atin, mga kapatid. Maglilingkod at maglilingkod. Kahit marami na tayong pagod, kahit marami tayong puyat, malaki ang ating kinagastos. Pero maglilingkod pa rin tayo, bakit alipuris tayo? Pag-aari tayo ng ating pong Panginoong Jesucristo. At parang pong ipapalit ang ating pong Panginoon sa mga bagay na ginawa natin para sa Kanya. Pwede anong prutas yan, mga kapatid? Akala ko nakakalam ng mabutit mo sa mga. Ano napansin niyo sa bunga? Ito, manila. May hinog. May ilaw. May manibala. Magnaw. Parehas yung puno. Parehas yung sanga. Pero bakit yung isa hinog? Yung isa hilaw? Hindi pa ilaw. Ha? Nauna yung isa? Pero ayon sa kwento, sabay sila. Yan po ay kwento ng dalawang tao. Yung isa dyan, pinagpapala. Yung isa, pinagpapala. Sabi ni Brother Ron. Nasa pagod. Pastor, ang tagal ko nang naglilingkod sa Panginoon. Bakit yung katabi ko pinagpapala, ako hindi? Bakit yung katabi ko hinog na sa salita ng Diyos, ako hilaw? Sabay lang naman kami nabaptize, sabay naman kami naglingkod. Pero bakit siya lumalago, ako lumalago? Bakit siya maraming pagpapala, ako walang pagpapala? Gusto ko nang bumitaw, Pastor. Alam niyo po ba yung hilaw na bayabas yan, mga kapatid, kung bumitaw yan? Ay, hindi makakaranas ng pagpapala yan. Mabubulog ka na lang at masisira. Mga kapatid, kung hindi pa tayo pinagpapala, huwag tayo bumitaw sa paglilingkod sa Panginoon. Darating ang panahon, hihinog din tayo. Darating din ang panahon, pagpapalain din tayo ng ating dakilang Diyos. Pag dumating na yung taktang panahon ng pagpapala, matatanggap natin ang pagpapala. May nauuna talaga. Amen. Praise God. Kung tayo man ay nahuli, abay lalo tayo maging masaya. Tama ba? Maging masaya tayo kung nahuli tayo sa pagpapala. Kasi kung sila ay nagkaroon ng highest,
20 years from now, magkaroon ka ng bagong highest, luma na yun sa kanila. Amen? Amen. Sa mga wala pang magandang trabaho, huwag mainip mga kapatid. Amen? Pag ilagay ka na ng Diyos sa magandang posisyon, sa tamang panahon, mag-release ka. Bakit? Hindi nasasayang yung paglilingkod natin sa Diyos. Darating ang araw, ipopromote tayo. Darating ang araw, ipopromote ka. Darating ang araw, itataas ka ng ating pong Panginoon. Huwag tayo tumalikod sa Diyos. Sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan ng pasensya. Kailangan ng pagtitiis. Amen. Si pastor naman, walang practice, hindi kami pinapagalitan. Mainitin ang ulo yung pastor namin. Sabi ko naman ng aklat ng Timothy, hindi ka pwede maging obisto at lingkod ng Diyos pag mainitin ang ulo. Bakit hindi mo na kung mainitin? Kunwari lang yun. Kung may kasamang totoo, pero tingnan niyo mga kapatid. Yung iba magtitingin, hala dati, parang ang hirap kumugtog ng mga yan. Si Newman, ang hirap, at tigas ng daliri. Pero ngayon nakakatugtog na because of patience. Pag nagtitiis ka mga kapatid, aani ka sa mga bagay na pinaghihirapan natin. Sabi nga ni Pastor Nomer, siya po yung father of faith ko mga kapatid. Pag nagbigay ka ng isang gram na suka sa Panginoon, kasi ang konsepto ng Bible, kung anong itinanim mo, yun ang aanihin mo. Amen? Ilan ang ibabalik sa'yo ng Diyos? Sabi ni Pastor Nomer, kasi mga milyonaryo po yung mga kapatiran doon, walang taong nagtapas sa Diyos sa ikapo na hindi pinagpapala ng Diyos. Maganda kayo mag-aaral ng ikapo sa church kasi maraming tahimik. Yung mga tahimik mga kapag gusto tayo ng blessings. Gusto natin pagpalain tayo ng Diyos. Amen? Ayaw namin sa Pentecostal, Pastor. Bakit? Sa local church namin, sa lahat ng gawain, puro ikaw po pinag-uusapan. Bakit mga kapatid sinasama sa salita ng Diyos ito tinupag? Kasi ayaw ng Panginoon na nanatili tayo mahirap. Kasi ito kasi po yung nagdiwan na tinitinan ng Diyos para pagpapalain tayo Panginoon. Pag nagbigay ka ng 1 gram na suka sa Panginoon, ano ibabalik ng Diyos? 1 gram na suka, ayaw mo bang ubusin yan? Anong gagawin mo? Ibuti-buti mo ngayon yan. At pag bininta mo, magkano? Kung halimbawa, ang 1 gram na suka, 1,000. Tapos binalik sa'yo ng Panginoon pagkalipas ng 5 taon. Ang tagal yung balik yun, 5 taon. Ay kung pagbigay mo, bili mo sa 1 gram na suka, 1,000. Eh ngayon tumaas ang suka, pagbalik sa 5,000, ilan ang tubo mo? Di 4,000. So magre-reklamo ka pa, eh dinudubli ng Panginoon yung mga bagay na binibigay natin sa Kanya. Amen. Sino gusto mananatiling hilaw? Wala. Napakasaya yan mga kapatid. Gusto natin mahinog. Pero bago natin tayo mahinog, pagkapalin natin ang ating tuhod sa paglilingkod, sa prayer, sa panalangin, na sa ating paglilingkod ang pagtatapat. Hindi makapasok ang kaaway para tayo ay mag-negative thinking. Kailangan natin mga kapatid hanggang wala pa yung bahay natin sa langit. Maranasan natin ang pagpapala ng Diyos. Amen. Kaya kakausapin ko na yung dalawang kong pamangkin, si Sister Judilyn, saka si Brother Hansen. Dahil kayo man ang mga professional kong pamangkin, kayo ang gagamitin ng Diyos para magkaroon tayo ng highest. Pero mga kapatid, hindi ako magiging masaya, magka-highest sila, pero wala sila sa Panginoon. Kasi pag kinuha na kami ng Panginoon, sabi ko kay Brother Hansen, mas maganda magtapos ka ng pag-aaral mo, ang ministry. Civil engineer ka, pag pastor ka, ang ganda ng simbahan. Sister Judilyn, pag nagpastora ka, pag principal ka, mga estudyante pa lang, hindi mo na pati teacher, principal ka eh. Diba mga kapatid? Sa lahat ng mga professional natin, darating ang araw, yung pagpapala ng Diyos, yung tayo, kung hilaw pa tayo mga kapatid, huwag tayong bumitaw sa paglilingkod sa Panginoon. Manatili tayo sa paglilingkod sa Diyos. Pagpapalain tayo ng Panginoon. Amen. Eh, pastor kasi ano eh, parang kulang na lang, magitin mo yung pangalan namin. Masakit pa kami. Magkakasakit kami sa puso kami.
Kaya nga kami sisimba para gagaling kami. Sige ka mapanirmon sa amin. Lagi kang nagagaling sa amin, Pastor. Magkakasakit kami sa puso. Mga kapatid, hindi ko po nahuhulaan yung needs ng bawat isa sa atin. Yung spiritual needs, hindi ko kaya hulaan yan. Pero ang salita ng Diyos ay kaya humula at ang ating pong Panginoon. Amen. Salita ng Diyos para tayo sa watain, turuan sa mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. Pag magulang tayo, pag hindi tayo marunong umurik, hindi tayo totoo magulang. Amen? Pag tayo magulang na kumukonsente sa mali, hindi tayo totoo magulang. Although may mga panahon na nagkakamali tayo, naging failure tayo mga kapatid, pero salamat mayroong nanirmon sa atin. Is God. Salamat ang daming pamalong, klaseng pamalong na tumama sa katawan ko. Amen? At ang huling pamalong na tumama sa akin mga kapatid, ang salita ng Diyos. Amen. Kahit gaano tayo kalibildi sa ating magulang, pero pagdating sa Diyos, hindi tayo kaya magribildi sa ating Panginoon mga kapatid. Amen. Pag magkaroon tayo ng kunting pagmamahal sa Diyos, ang isusukli na Panginoon, hindi kunting pagmamahal, napakalaking pagmamahal ang binibigay sa ating na Panginoon. Although hindi pa tayo naglilingkod, mahal na tayo ng Panginoon. Wala pa tayo sa mundo ito, minahal na tayo ng Diyos. Nasa tiyan pa tayo, minahal na tayo ng Diyos mga kapatid. Kung sabi nga ng mga lula ko nung nasa probinsya pa kami, sabi niya sa tatay ko, Dong, nooy ang atong mga anak. Nasa tiyan pa lang pinagbubuntis, may utang na. So sabi ko, parang hindi yata, tama yun. Kaya sabi ko sa papa ko, pa, sino bang nang utang para sa akin? Bakit may utang ako, sabi ni Lulu? Yung mga young people natin dito, wala pa kayong asawa. Pagdating na magkaasawa kayo, magkaanak kayo, hindi pa pinanganak ang anak ninyo, may mga utang na. Pastor, may utang na. Gaano ba kalaki ang utang ng Pilipinas? Di ba ang daming buwis? Pag bumili ka ng gamot, may kaltas. Pag nagtrabaho ka, may kaltas. Di ba ang daming kinakaltas? Saan ginagamit yan? Binabayad sa utang. Tama? Kaya hindi pa tayo nagkakaanak. Pastora Jake, kung magkaanak man tayo, ang dami na ng utang na magiging anak natin. Pero tingnan niyo mga kapatid, hindi pa tayo isininang ng mundo ito. Amen? Minahal na tayo ng Diyos. Bago tayo makakita ng liwanag, hinihanda na ng Diyos ang ating pong pangangailangan. Amen? Kaya ayaw ng Diyos, manatili tayo sa mundo ito. Ang gusto ng Diyos, mapalangit tayong lahat. Pero bago tayo magpalangit, kailangan natin sundin ang salita ng ating pong Panginoon. Amen? So, book of Revelation reveals and remind us na babalik ang ating pong Panginoong Jesucristo at sa kanyang pagbabalik, hahatulan niya ang makasalanan. Amen? Yes. Lahat ng mga tao na kinakahiya ang ating pong Panginoon, haharap tayo sa hukuman ng Diyos. Alam niyo po ba kung ano nagpapasaya sa akin? Yung sinusigurado kong iligtas ako. Hindi mo natin kayang unawain at basahin ang buong Biblia. Basta't matiyak mo lang sa sarili mo at sa iyong pamilya, ligtas ka. Every time na tayo mamatay, every time na tayo babalik, ay nakagawa tayo sa kalooban ng Diyos. Di ba napakasaya mo na ligtas ka? Amen? Kaya pag may magtanong sa inyo, ligtas na ba kayo? Ano yung sasagot niyo mga kapatid? Salamat sa isang napakahinang busis na si Mami. May tatanong sa atin, yan, ligtas na ba kayo? Kasi hindi ba tayo yung pananampalataya na magligtas ka na? Yes, meron ako na-encounter sa Bulacan. First year ako sa Bible School. Nagturo ako ng Bible study. Dahil part ng OJT namin, kasama ko mga kapatiran. Yung mga kapatiran na kasama ko, mas may alam ba ng Biblia isa sa akin? Ayun, binibig sabihan ko, kung pastor pala, 13 years nag-aral sa Bible. 13 years o 12. O alamin yung mga kapatid, anong religion yan. Nag-aaral ng 13 to 10 years sa Bible. Binantayan lang ako na magkamali. Ang sabi sa akin, kung ikaw ay magtitinda ng shampoo, paano mo ipopromote ang shampoo mo para bilhin ng tao? Okay, malalim na kami. Pinagpapawisan ako na hindi ko maintindihan, Brother Jubert. Habang nag-iisip ako ng isa sa mga, nananalangin ako sa Panginoon kasi tricky ang tanong niya.
Ang sabi niya sa akin, Pastor, sabi mo sa turo mo, Mark 16, 15 to 16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ikaw, Pastor, ay hindi. Ang Pastor na tawag niya sa akin eh. Kasi nakasuot talaga ako pang Pastor. Sabi niya sa akin, ikaw ba, Pastor, na mabautismuhan ka? Opo, ligtas ka na ba? Sa tingin niyo mga kapatid, ano sinagot ko? Pag ang tao pa, Pastor, pag ligtas na, siyempre, ligtas na eh. Kahit nakagawa ka ng pagkakamali, ay hindi. Sabi niya sa akin, dyan ka nagkamali, Pastor. Ligtas ka na nga eh. Sabi na Bible, ligtas ka na, tapos ngayon, hindi ka maliligtas. Anong klaseng doktrina yan? Sabi sa akin, anong klaseng turo yan? Sabi ko sa kanya, Brad, ako ay nakakasigurado 100% ligtas ako. Dito mga kapatid, sino nakakasigurado 100% ligtas? Amen! Kasi ang taong ligtas, hindi mo makita ng kalungkutan niya. Diba? Walang magkakarambulan mag-away ka, ligtas na eh. Aaway pa? Sabi ko, ang alam ko po, sa tulong ng Diyos, pag naglilingkod ka at tinanggap mo ang kaligtasan, ligtas ka. Pero pag nagkamali ay ligtas ka, parang wala ako nabasa sa Biblia na pag nagkamali ka, ligtas ka. Sabi sa akin, ay hindi. Ligtas ka na nga eh. Tapos, nagkamali ka lang, hindi ka na ligtas. Sabi sa akin, di ba sabi ng Bible, ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagkakasala. O ligtas tayo doon pag hindi nagkasala. Paano pag nagkasala? Sabi ko sa kanya, Brad, ako, Pastor, may asawa ako. Pag nagdagdag ako ng 5 asawa, ligtas pa ba ako? Hindi na siya nakabit. Ako'y lingkod ng Diyos, hindi ako Pastor. Kung ako ba'y mang-hold up at nakapatay ng tao, ligtas ba ako? Hindi na siya nagsalita. At hindi na nakatiis yung kanyang kausap. Sabi niya sa akin, Pastor, yung kaharap ko, Pastor din. Kaso nga lang, pangalawang asawa niya ako. Sabi ko, kasal kayo? Hindi po. Hindi siya makatingin sa akin ng diretso. Amen? Imbis mag-confess siya, nandibati pa siya. Pero pag nasa totoo at tama ka, hindi ka ipapahiya ng ating pong Panginoon. Kahit 10 years ka, kahit 12 years ka sa Biblia sa pag-aaral, pagpalit, pagpilago natin ang doktrina ng Diyos, hindi tayo mananalo sa Panginoon. Bakit? Talunan na ang demonyo mga kapatid. Tayo panalo na, tayo ligtas na. Huwag tayong pumayag na maakay pa tayo ng demonyo sa maling pananampalataya, sa maling paniniwala. Amen! Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Oh. Excited na ako sa aking brand new home, Brother Gino. Hindi sa lupa, kundi sa langit. Ang hirap magkaroon ng bahay ngayon. Magkaroon ka ng bahay, hindi pa sariling design. Diba? Totoo ba mga kapatid? Sino ba ang nakikinabang ng mga gandang bahay, mga malalaking lupa? Yung mga magnanakaw sa gobyerno. Yung mga nangangkin ng lupa na mula naman yan sa Diyos. Ang lupa para sa lahat, dapat tayo magkaroon ng bahay. Kaya lahat ng mga namumuno sa gobyerno natin sa mundo nito, yes, naka-live tayo mga kapatid, or naka-video tayo. Kung yan i-post na natin po mga kapatiran. At yan ay mapapanood ng mga nasa government official natin. Lahat yan na magnanakaw, mangungutong, haharap kayo sa Diyos. Yung pang-aapi, yung mga nagugutom, yung mga walang bahay, amen. Bibigyan ka ng magandang bahay ng ating Panginoon. Nahirapan na tayo, Sister Sharon. Wala man tayong lupa, wala man tayong bahay. Hirap pa tayong magkaroon ng bahay. Huwag kayong bumitaw sa paglilingkod. Sister May, huwag tayong bumitaw sa paglilingkod sa Panginoon. Mayroon pong maganda ang kanyang bahay na kumikilang na bahay na ibibigay sa ating ang ating dakilang Diyos. Pero yung mga nakatira sa
Ano yan? Forbes Park? Forbes Park. Ang Bisaya, salamat kayo. Forbes Park. Corinthians Garden. Sa Ayala, Alabang. Amen? Gusto mong tumingin sa mga bahay ng bilyonaryo, hindi ka makapasok. Sino kakilala mo doon? Wala. Gusto ko lang tumingin sa bahay. Ay, hindi ka pwede. hindi ka tama ba? Pag hindi ka dyan nakatira, pag wala kang kamag-anak dyan, hindi ka makapasok para tumingin lang ng bahay. Hindi ka. Pero yung mga nakatira sa malalaking bahay, ang sasarap ng kinakain, ang daming pera, kaya hindi naglilingkod sa Panginoon. Pagdating, pagharap, amen, sasabihin nila, kayong mga walang bahay na Pentecostal, sa UPC Hillsview, ayan ang bahay ninyo. Kayo na mga nangungurako, kayo na mga madamot, kayo na nananangkin ang hindi nyo pag-aari, ang inyong bahay, wala, tunaw, doon kayo sa impyerno, maglangoy-langoy, mga kapatid. The conclusion of the book of Revelation, sawayin lahat ng mga dapat sawayin ng salita ng ating pong Panginoon. Ang salita ng Diyos ay walang pinipili. Presidente ka man, gobernador ka man, mayor ka man, congressman, senador ka man, kailangan natin ng word of God. Kailangan natin ng koreksyon. Kailangan natin ng salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya lahat tayo, pag nandito tayo sa lupa, ay isang sukat lang ng lupa ang paglalagyan sa atin. Pero sa langit, mga kapatid, maringan, kasiyasiyang bahay, syudad na marinag. Amen. At walang magbabawal sa atin po doon. Magarbong lugar, lugar na punong-puno ng pagpapala, syudad na walang gutom, syudad na walang magnanakaw, syudad na walang squatter, mga kapatid. Yun ang lugar na pagdadalhan sa atin ng ating pong Panginoon. Yung mundong ito, punong-puno ng kaligaligan. Ang mundong ito, punong-puno ng kasalanan. Ang mundong ito, punong-puno ng kaguluhan. Kaya gusto tayong alisin ng Panginoon sa lugar na ito, dahil hindi tayo nararapat sa lugar na ito, mga kapatid. Amen? Kaya excited na ako sa brand new home. Magkatabi kaya bahay natin, Pastor Agi? Okay, wali. Sa totoo lang, mga kapatid, kung hindi babaguhin ng Diyos ang ating mga ugali, tapos tayo magkakapit bahay sa langit, magulo ang langit. Kasi aminin mo natin ito, hindi. Ang mga ugali natin, anong pusa. Amen? Ngayon, magkasundo tayo, bukas magkaaway tayo. Diba? Ganun ang mundo natin eh. Pero pagdating doon, sabi ng Bible, babaguhin ng Diyos ang mga bagay na magpapalungkot at magpapahirap sa atin. Oh, napakagandang tingnan doon, Brother Gilbert. Kay Gilbert ito, kay Michelle ito, kay Brother Dom ito, kay Sister Ninya ito, kay Brother Bilky ito, kay Sister Beth ito. Naglalakad tayo sa ginto, mga kapatid. Wala tayong ibang gagawin. Puro na lang tayo pagpapuri. Puro na lang tayo pagsamba sa Panginoon.